magandang araw o gabi, hapon, kung ano man ang oras sa inyo, mga kaproyekto. Ang kasama natin ngayon ay si Professor Jean Encinas Franco ng UP Diliman. At ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay aktivismo. Buhay pa ba ito? Anong uri bang aktivismo ang nakikita pa natin at anong lugar nito sa proyekto natin? Kasama rin natin si Leloy at siguro, Professor, we can ask you the first question. Sa atin, aktivismo, tibak, kaliwa, kumukontra sa sino mang, anumang pamahalaan ang nandun. Is that all there is to activism? How would you define it? Yung activism, hindi lang naman yung nag-advocate ka na patalsikin ng isang gobyerno, kundi iba't ibang iba't ibang causes, iba't ibang sektor, iba't ibang what you call this, hinaing. Halimbawa sa lipunan, merong environmental activism, merong women's rights activism, LGBTIQA activism for their rights. So iba-iba, hindi lang iisang cause. At yun kaya exciting, no? Exciting yung field ng activism actually. Yung tinatawag dati nung bata pa kami na cause-oriented groups, yun ba Yeah, yun? oo, totoo yun. So, ang, ang, Magkabaliktad na ang, rin. ang palaging pinag-uusapan ngayon na dahil sa lahat na tayo, ang buhay natin is spent online. And in Exactly. fact, this year's word of the year is brain rot. Yung I know. masyado nag-aaksaya ng panahon online. But ang argumento ng marami, parang baliwala na daw ang aktivismo dahil online na lang lahat at baliwala man namang masyadong mangyayari kung online ka palagi. Is this true? Do you think that being online is actually negates or is harmful to activism or sa bagong mga ugali ng kabataan ngayon, what sort of activism are we seeing? I don't think that's necessarily the case na wala nang halaga yung activism. Kasi in recent years, like for instance in the Philippines, nung panahon ng pandemic, yung kumilos ang lahat ng mga, well, of course, ibang sitwasyon yon dahil di talaga makalabas, no? Pero yung mass testing, if you remember it, di ba? And it succeeded, no? And of course, yung most recent, yung hashtag #MeToo Mhm. globally, no, in the United States and other countries, no, it launched a lot of discourse, no, online and elsewhere about sexual harassment, no. So actually mixed pa rin yung literature pag sinabi mo na does online active, kasi may mga nag-aaral na ganyan, does online activism encourage people to do physical Mm. utilization. Mixed pa rin siya, no? Pero in itself, yung online activism ay may nagagawa siya. Hindi pwedeng wala. In fact, nung 2011, siguro yun yung unang-una, no? Kasi 2011, ilang taon, wala pa yatang 10 years ang Facebook. Yung Arab Spring, Mhm. Mhm. so it launched many uprisings against government. So hindi siya maliit na bagay. Yung Arab Spring, I just want to focus on that. Kasi yung aktivismo doon, i-rally pa rin yun eh. Diba? Oo, So, nag-rally pa rin pag, sila. pag sinasabing aktivismo sa mga Pilipino, naiisip nga nila, kagaya na nabanggit ni Manolo, yung pagrarally, yung pupunta ka sa kalsada, meron kang mga placard, may mga chinachant ka ng mga slogan, Totoo. and maraming na-turn off doon, or kung hindi man na-turn off, hindi interesado doon. Yun lang ba ang aktivismo? Ano pa ba yung mga ibang pamamaraan upang maging isang aktivista? Oo. Magandang tanong yan. Halimbawa yung anong tawag dito, yung kay Patren no, nung ayan, pandemic na naman, yung community pantry. Sa Pantries, tingin ko yes. isang yun, form ng activism kasi parang yan parang hindi necessarily nagrally pero parang kumilos ang isang babae at kung sino yung mobilize niya na magtayo ng mga community pantries. At ang daming sumunod, no? If I remember Oo. correctly, kahit sa Cagayan de Oro meron, no? So, yun, isang activity. Kasi parang rin yun eh. Parang, kumbaga, parang naging, ano, panlaban doon sa
medyo marahas na pag-implement ng mga lockdowns. Mm. But Prof, tatanungin ko lang, I think to help focus the discussion. Yung aktivismo can often be targeted at the authorities or the government. But Mhm. unang-una, hindi ito limitado sa isang partido or political party. Pwede siyang movement ng mga grupo na hindi otherwise involved in politics. And second of all, yung yung aktivismo is usually aimed at yung merong problema na kailangan lutasin. Hindi po ba Yes. yung Oo. and it can range from a lot of um it's not all about our government structures necessarily. O pwede rin sa mga private companies, halimbawa na hindi maganda ang workplace practices, o pwede ring suportahan mo, for instance, yung mga ano, no? Yung mga celebrities din, pwede na gusto mo yung mga causes, no? May mga estudyante ako, inaaral nila, halimbawa yung BTS, yung Korean na Mm. tapos kung ano yung may mga kung ano yung mga causes ng mga paborito nilang artista, inaano nila, no? And in Sinasa. fact, I noticed something very interesting in that, Lelo, yung panahon ng sakuna, ang Mm. mga fan groups, O yung what Mm-mm. mga the older army. generation used to Tama. call Army. fan Oo. clubs, di ba? Mm-mm. Mobilize and they engage in activism. Yung they do fundraising, yung they even appeal kung may nakikita silang problema sa pag-deliver ng relief and that sort of thing. And it becomes very powerful. In fact, sometimes mas organisado at mas motivated pa sila kaysa sa mga Red Cross or iba pang mga Saka traditional. Manolo, uh, masaya. Masaya, yun yung pagkaiba doon, di ba? Tumatawa, yes. Yes, nagpapatawa, exactly. kangiti. Oo. Kasi yun nga we're trying to move away from yung perception or yung stereotype ng aktivista na tawag nila dati yung GND. Ewan ko kung alam pa ng viewers natin kung ano yung GND. Grim and Determined Activist. Oo, Determined. totoo yun. Kung gusto Totoo maging yun. aktivista, kailangan grim and determined ka. Pero itong mga nabanggit nyo, Jean, Professor Franco, mga nakangiti itong mga to, di ba? Mm. What and I actually might ask parang what is the role of joy in activism actually ganung nandito na tayo sa topic na to. Tingin ko yung joy would further encourage you, no, to do things greater than your self-interest, no? In the same way na yung galit can also fuel Mm. activism. Mm. Pero pero ang nakikita natin ngayon, may mga forms of activism na parang ano, no, yun nga, parang positive, instead of patatalsikin ng gobyerno, iboboykot ang isang produkto, meron ding i-encourage yung isang kumpanya na maganda yung workplace practices, or yun nga, yung halimbawa may sakuna, magdo-donate sila in the name of their favorite celebrities or pop group, for instance. May napansin ako na usually pag aktivismo ang pinag-uusapan natin, ang assumed orientation ng mga gumagalaw ay progresibo ang pananaw. In other words, it's always to reform, to increase um, rights and freedoms. But meron bang aktivismo ng what they call the right, yung kanan ng mga konserbatibo, ng mga gustong ibalik ang dating mga sistema? Is there that kind of activism? Is it just for people who are liberal and radical? Oo. Hindi nung I remember a few months back nung matunog yung divorce bill, merong lumalabas sa algorithm ko yung mga anti-divorce sa mga faith-based So group. aktivismo Parang din yun. a Yung while. pag Yes, hindi lang naman for what do you call this, quote unquote, the good causes Pwede ring aktivismo na ano, no? Kung base sa kanilang paniniwala, halimbawa. At Leloy, sa sistema natin, sa palaging pinag-uusapan natin, how does this factor in sa proyekto natin? Na Mm. kung, alam mo, activism is a method or a means, hindi ba? But yung motivation can
be from what you and I might view as negative, but for others, parang ibang pananaw nila that they're doing good themselves. Yun nga, ako mismo, like, I think, alam naman ng lahat ng tao na madalas ako, Libra ako lagi ako nasa gitna eh. So, Ah, so medyo ano ako, allergic ako sa makadulong kaliwa, allergic din ako sa makadulong ex- kanan. yung Ah, extreme, so to oo, speak, no? laging nagbabalanse. At maging ako, pag sinasabing aktivismo, dahil nga may association sa Maoismo o sa dulong kaliwa dito sa Pilipinas, medyo naiinis na ako. Kaagad, may immediate allergy pa rin ako. But there's also a part of me, lalo na pag nakikita ko sa mga estudyante ko, kahit na taliwas sa aking mga paniniwala yung pagiging aktivismo nila, may pagtingin ako na mabuti yun dahil natututo silang makilahok. So in a sense, sometimes, pero lang kung mag-aarmas ka, of course, I draw Yeah, the line there. Merong sense na activism for whatever cause, kahit, ako pro-divorce ako, pero kung anti-divorce ka, panindigan mo yun, there is a sense na yung proseso teaches you how to become a citizen of the Philippines regardless of what the cause is. Yun yung aking pananaw doon. mm, I don't know what do you think about that, Jean? Na regardless of what the cause, may matututunan ka sa pakikilahok. exactly. Exactly. At saka hindi naman necessarily masama kung gumigitna ka, no? Mm. Ang maganda iba't iba tayo ng pananaw. Nakakatakot din yung lipunan na parang pare-pareho kayo ng Mm. pag-iisip, ano, 'di ba? And it's not gonna help the country or the society. But really, no, tama ka, no, bilang guro or bilang mas nakatatanda, no, sa mga kabataan ngayon. Nakakataba ng puso yung makikita mo yung bata na may isip niya na meron siyang meron palang cause greater than my own self-interest. I think that's something that's gives us hope, no, Mm. for the future. But let me ask both of you, kasi political scientists and historians, I mean, here's the problem. Yung pag pinag-uusapan ang politika o ang pampalakad ng gobyerno, ang gold standard pa rin dapat maging miyembro or makilahok ang mga tao sa partido, palakayin ng mga partido na merong mga plataforma, at sa paraan na ito doon magkakaroon ng pagbabago. But wala nang interesadong maging miyembro ng partido, wala nang gustong maging permanenteng miyembro ng kahit anong hanay. Ang gusto Mm. palagi ng tao, join na lang sila pag feel nila, out sila pag hindi nila trip yung Oo. yung kausap nila, lahat kailangan pagdebatihan at walang sumasamba sa may katungkulan. Um, in which case, ang nagiging problema, and we saw this in America dun sa eleksyon na naganap, merong doon talaga nagharapan ng dalawang hanay, yung hanay ng mga galit at ang mga hanay na tumutulak ng joy as a means of political change. Mm-mm. Nanalo ang mga galit dahil unang-una, I guess that was more motivating, but at the same time, they were able to find more in common kasi yung mga joyful din naman, maraming mga maliliit na tribo, at yung mga maliliit na tribo hindi magkasundo kung ano ba talaga ang pinaglalaban nila because ang liliit na nga ng mga tribo nila. So what happens in that case? Because lalo yung makilahok ka rin, but that means you have to get used to winning and losing. Losing. And if you Oh, lose, talaga. accepting the result, di ba? Mm. And medyo Oo. mahirap tanggapin. Uso Mm-mm. ata pikon sa atin, Manolo. Kumbaga parang pagtalo talagang kailangan dibdibin ng matindi. Hmm. Oo, oo. Medyo like Pinoy, mahirap tanggapin halimbawa yung pagkatalo. Because I remember nung 2022, doon talaga ako nagulat because for me it was something very new. Yung isang grupo na natalo ang kanilang kandidato, ang reaksyon ng mga supporters nito, who on the whole were young and most of them were first time nila to be involved in politics. Ang sabi Mm-mm. nila, ay ganun pala po ang Pilipino, ayaw na namin, bahala na kayo, mag-gisam na lang Yeah. kayo sa sariling mantika. Wala na kaming pakialam sa inyo kung magkaroon ng
ng bagyo, wag niyo kami lapitan para sa Oo, tulong. oo, Do you oo. remember that? And I saw that Oo. was very, but parang masyadong brittle yung panindigan nila or yung commitment nila to accomplish change within the process. Oo, totoo 'yun. Ang tingin ko, hindi rin maganda 'yun. Kasi ano kailangan tingnan mo anong pinanggagalingan. Anong pinanggagalingan nung mga taong bumoto dun sa hindi mo binoto. Otherwise, limited yung alam mo sa pagbabago. 'Di ba? Yung, so, yung naisip ko ngayon is involvement ang aktivismo, di ba? Merong Mm. isang konsepto na laging tinuturo or hopefully tinuturo sa ating college curriculum, yung konsepto ng active citizenship. Mm. Part yan ng curriculum natin. So a lot of college listeners or even senior high senior high listeners, naaral nyo na dapat yung active citizenship. For those of yung mga estudyante na nakikinig na alam nila kung ano yung konsepto nun, anong pinagkaiba ng active citizenship doon sa aktivismo o pareho lang po ba yon? Okay. Yung active citizenship is yung hindi periodic, hindi rin ano no, hindi rin yung kapag may cause lang, no. Siguro yung active citizenship is really unang-una at sumusunod ka sa mga ano no, sa batas trapiko, sumusunod ka sa mga regulasyon, nagiging mabuting mamamayan ka sa pang-araw-araw na buhay. So, Panatang makabayan. live that experience, no? Pero yung hindi yung ito may malakas na ugong, may ano no, may hashtag something sa ano no, social media, susundan ko to, no? Hindi ganoon. Tingin ko mas all-encompassing yung active citizenship. At tingin ko ito yung paraan para ka maging ano rin, no? Maging involved talaga into yung activism for certain issues. So pwede mo masabi na isang sangay ng active citizenship yung aktivismo. Yeah, yeah. Isang Something. pamamaraan ng Oo, pagiging oo. isang aktibong mamamayan. Lalo na pag merong kausa na talagang yung either nagagalit ako or talagang passionate talaga ako about. At kind of practical question para sa mga nakikinig ngayon, paano nila hanapin yung kausa nila? Kung gusto nila maging active citizen or maging aktivista, paano nila hanapin yung kiliti nila? Napaka ano rin yan, no? Magandang tanong yan. Kailangan siguro makilala mo yung sarili mo. Ano yung ano, what do you feel strongly about, no? Halimbawa, ayaw mo nung ng halimbawa like me, yung hindi ko alam, depende rin sa kung paano ka na-socialize growing up, di ba? Ano yung mga non-negotiable sa iyo? Halimbawa, yung karahasan, like ako, yung I mean, I'm a feminist, and so therefore anything that results in gender inequality or privileges patriarchy, ayoko. So parang may radar na ako sa ganun. May radar na ako sa ganun. So I think Paano po mabibigat. kayo nagkaroon ng radar? Saan galing yun? Para lang maintindihan ng mga estudyante natin, saan nanggagaling yung kapusukan ba? Kasi importante yung kapusukan sa aktivismo eh. Siguro sa nanay ko. Sa nanay ko. Although he never na tinawag ng nanay ko yung sarili niya na feminista. Alam mo yun, hindi niya, siguro, I don't know, yung generation niya, born in the 1930s. Pero, alam mo yun, isa siya sa mga unang nakarating ng Maynila, sa isang isla sa Masbate, nag-law school. So, Hmm. nakita ko yung pictures nila na kilala siguro ni Manolo to, si Salipada K. Pendatun, ang kanyang law Hmm. sa UE. Ang kukonti nila na babae. So yun, sabi ko, ang galing pala ng nanay ko, yung ganun. So tingin ko yun yung nag-ano sa akin na kakaiba siya. Tsaka parang lagi niyang ina-emphasize yung pagtatrabaho, na wag maging independent ka kahit mag-asawa ka. Siguro yun yung mga little bits and pieces na parang ganito pala yung ang pagiging babae. Yun. Prof, let me ask you, I mean, dahil nandun kayo sa UP and you mentioned socialization. So, ang balita ko, pagdating sa mga eleksyon, sa student council election sa UP, Tada. um,
nahirapan silang humanap ng mga kandidato. Oo. And parang ibig sabihin nun, wala nang gustong tumakbo. Ibig sabihin nun, parang bumababa na ang interes ng mga estudyante sa campus politics, and yet UP is supposed to be pugad ng Oo, tama yan. aktivismo, hindi ba? So what are obviously hindi naman siguro completely apathetic ang mga estudyante. So where is their activism now, and why aren't the old tried and tested arenas appealing anymore? May pumalit ba, or baka totoo that they're apathetic? What's the situation? Hindi sila apathetic, kaya lang, I don't know, unang-una yung pagboto talagang hirap pa maka 50%. Yung Hmm. turnout rates of student council elections, even in the past where there were candidates, no? And also, yung ano siguro, kasi may online version na ngayon ng mga classes eh. Siguro, although wala pang, hindi pa to na pag-aaralan, mas limited na yung oras na nagkikita-kita sila. Alam mo yun? Although hindi compared to noon, no, na definitely walang online classes. Tapos may iba silang interest na not necessarily about campus politics but also about other advocacies that they feel strongly about, no? Ano sa tingin nyo yung mga other advocacies na yun outside electoral politics? Electoral Meron campus mga politics. Merong mga, like for instance, merong mga groups that advocate children's rights. Like in my own college, may mga students advocating for that. Merong grupo ng Chinese Filipino students, may ganun. So meron pa ring mga groups, may mga organizations. And yet, I don't know what happened, why they're not running, mainly because tired din sila sa yung awayan ng mga political parties, student political parties sa UP. And they're probably more focused dun sa kung ano lang talaga yung gustong-gusto nila. At the same time, siguro, ewan ko, baka kailangan nating aminin na siguro kung may pagkaaral dito, maganda sana makita, baka meron ding increase yung trend ng careerism. Yeah, Yung yun yan. nasa pamantasan ako para magkaroon ng trabaho, hindi para magpakatao or matuto ng political skills. And by politics, I mean broadly, yung civic involvement skills. Napaka-narrow ng conception of what it means to go to Tama yan. yung Tama ginagawa yan. natin vocational school ang university na pang-trabaho lang, period. Yeah, alam mo, ano din, no, may ganung tingin ko, may ganung consciousness sa mga students. And you know, may significant number of students ako, for instance, ngayon na nagtatrabaho na. Kasi remember yung K-12, naging 18 na sila nung pumasok. So may mga iba, may mga part-time jobs na. Tapos yung iba na konti na lang yung subjects, iba full-time jobs na talaga. And remember yung call center, yung BPOs, may mga nagtatrabaho akong estudyante, virtual assistant. So you really don't have time for commitments na para sumali sa student council. So very On a tangent, I have a question for both of you as academics. Yung paraging pinag-usapan ko with back when I was teaching and up to now with people is the trend seems to be going away from degree programs and more towards certificates. Na ang orientation ng mga tao, dahil you'll have to be working far longer in your life, and the demand of skills keeps changing as you're working. Nangungulekta na lang tayo ng mga certificates for particular skills rather than investing in a long term para sa degree. Do you guys talk about this and what the implications are for the academic community? Because part of what you do is not just educate for a particular degree, but to create a well-rounded person. And how can you do that kung it's really about mix and match, pick and choose, tingi-tingi style of learning moving forward? Yeah.
Sa akin there's nothing wrong. Sa akin hindi lahat ng tao dapat magkolehiyo. Ako rin, oo. Oo. And that's why ako pwedeng magalit sa akin yung ibang tao, pero ako never kong gusto yung libreng edukasyon sa kolehiyo. Kasi Ako parang rin. Really? Ako rin. imbis na pinalakas mo yung K to 12, magbigay ka ng support, government support dun sa training, job skills matching, encouraging companies to hire competent high school graduates. Ang ginawa mo, sinabay mo dun sa free college education. So, na-crowd out yung resources. At kung ikaw, parent, libre naman pala college. Magsumubo ka sa isang public university. So, yun, nalusaw yung K to 12 program. Mhm. At the same time, bukas din ako dun sa idea ng kind of alternative forms of tertiary education na mas narrow and mas oriented towards specific skill building. I think yung leader dito is College of St. Benilde sa Lasal na talagang pupunta sa industry. They'll ask them, anong kailangan nyo? What kind of creatives do you need? And then they'll tailor degree programs. Ito yung pwede siguro nating sabing halfway house between college education and vocational education kasi tailored talaga to industry. Importante yon. So I think generally we should be open to different kinds of tertiary educations and also to not having a tertiary education. Pero ang tingin ko is if you walk into ang tingin ko naman, dahil bukas tayo sa ibang-ibang orientasyon, pag pumasok ka sa isang pamatasan, gaya ng Universidad ng Pilipinas, dapat bukas ka doon sa fact na ang pamantasan ay hindi lamang pang vocational. Ang problema kasi pag pumasok ng UP, nagrereklamo na bakit may mga kurso na hindi naman related sa course ko. Mas pronounced to sa Ateneo na napakalakas ng core curriculum. For example, dito ako galing. Magrereklamo, bakit ang daming filosofiya, for example. Di Totoo yun. kailangan maintindihan ng mga estudyante natin na nag-sign up ka for a university at ang university education means hindi lang yan pang trabaho. Meron yang character formation element. Meron niyang proyekto, meron niyang tinitrain ka para maging isang bahagi ng isang mas malaking proyekto. At kung dapat at dahil doon, kailangan mag-aral ng kasaysayan, kailangan mag-aral ng filosofiya, at kung Catholic school, kailangan mag-aral ng teolohiya. Hindi ito may iwasan. So kung ayaw mo 'yon, huwag ka magpamantasan, di ba? Huwag ka magpamantasan kasi yun ang Leloy, goal ng pamantasan eh. following up on that, and binanggit din ni Prof. Franco, dati ang isang aspeto rin ng buhay sa kolehiyo, yung tambayan. That's Oo, where totoo. doon yun ang pangtawid from what you're learning to you're applying it to what was then the different kinds of activism. Ngayon ang tambayan sa mall. And Mm. in fact, it's a more, all of us are still remember na may apartheid talaga dun sa top two schools sa Katipunan nung araw eh. They did not talk to each other, but ngayon it Nasa seems UP much Town more Center. fluid. Nasa UP Town Yeah, Center it's din sila Manolo. so it's now much more fluid, and they mix freely there, which was unthinkable a generation ago. But that also means yung hawak and reach and ability to stimulate debate ng dating mga tambayan is gone. So, ano ang pumapalit dito? And is that becoming the means that's affecting the kind of activism Oh, people at are attracted to? masabi ko lang hindi lang sa mga estudyante yan, 'di ba? Para din yan sa mga kahit mga wala na sa kolehiyo, 'di ba? Saan ba tumatambay yung mga wala na sa kolehiyo? Ano yung means nyo to interact with other citizens? May napakagandang libro about US politics, yung Bowling Alone. Oo. Ang teorya niya ay dahil bumababa na yung mga bowling clubs sa US, bumababa na rin yung tiwala ng mga tao sa lipunan dahil nagsasarili na lang sila. So ano ba yung bowling natin? At sa tingin ko, madalas nating gaguhin yung mga tita, di ba? Titas of Manila. Ang pinakamagaling pa rin sa mga bagay na ganito, yung mga titas of Manila, kasi magaling sila maghanap ng mga pamamaraan to talk to their fellow citizens kahit nasa cafe man lang yan or mag-organize sila ng village get-together, ganyan.
ang pinakamagaling pa rin yung mga Titas of Manila. Sa tingin ko marami tayong pwedeng matutunan sa mga Titas of Manila. Sorry, hindi ako ang guest. Aktivista pala ang mga Oh. tita sa Manila, ha? Ganun. Aktivista ba ang Titas Sila, of sila. Manila, Jean? Kasi tingin ko yung solidarity ng mga kababaihan na parati Mm-mm. dyan eh. Kasi kailangan nila, because they know that in all spheres of society, disadvantage sila, no? So, kailangan mag-ano sila, laging magsama-sama, no? Magtipon. Sa mga bansa na kakaunti yung miyembro ng parliament na ng mga babae, laging may ang solusyon nila gumagawa sa ng women's caucus, legislative caucus kung kakaunti sila para may panlaban sila dun sa mga nakararamang kalalakihang miyembro ng parliament, no? Yun. At saka chat groups din pala, yan yung tambayan nila ngayon. Di ba? GC, yan yung kanilang pamalit sa ng mga present generation. Pero nabanggit ko lang, nasabi mo a lot of it is moving towards online. Ano yung nawawala, Professor Franco? Pag yung ating aktivismo, yung active citizenship nag-move into, dito sa Pilipinas, of course, Viber ang pinaka-importante. Yeah, alam mo, ang nawawala yung ano kasi kahit na anong sabihin mo, lalo na pag hindi pa kayo nagkita offline, kaya rin minsan may polarization kasi ang daling ma-misinterpret yung isang tweet, isang post. Yun yung ano, no, yun yung sa akin, even if totoo naman, no, na social media activism has revolutionize the world, revolutionize how we perform activism, we also need to meet from time to time and get to know, be comfortable with each other para hindi lagi nating titingnan in good faith halimbawa yung mga posts. Otherwise, we will always be prone to misinterpreting yung mga text sa social media. Tsaka yung pagdedebate, tingin ko mas maganda pa rin na face-to-face pag nakikita mo yung tao. Kasi hindi mo pwedeng basusin yung tao pag nasa... Empathy. mas mahirap. Hindi, pwedeng basusin. Maraming ginagawa. Pero mas mahirap yung lantarang pagbabastos pag nakikita mo na tao yung kausap mo. Yes. Yes. And that's... Tsaka diba limited lang? Especially sa... I don't know kung sa X or dating Twitter, ilang characters na yung pwede mong isulat. So, ang hirap mag-explain. And I think it would also parang it serves as a barrier to extremism. So mas mahirap na magkaroon ng very extreme point of view kung kaharap mo yung mga iba't ibang uri ng tao at hindi lang yung mga like-minded eh. Because kung like-minded lang nahanap mo, chances are the more extreme you are, you will find even more like-minded extreme people and it just ramps it up. Tsaka tumitigas yung ulo mo, Manolo, kasi pag nilagay mo parang tinaga mo na sa boto, yun na yung posisyon mo. Ang importante sa debate, pwedeng magpalit ng isipan eh. Pwedeng sabihin na nagkamali ako. Mas mahirap gawin yun sa social media. Totoo yan. Tapos ang mangyayari pa, kasi yung tinatawag na may resibo, ipipit Oo. nila yung dati mong views, tapos papakita, di ba sinabi mo dati? So yun, lalo nang magulo. Oo. Oo, yung sa tingin ng mga tao, okay yung resibo. Pero minsan, actually, okay na walang resibo kasi ideas are provisional, no? Parang Yes, work in yes. progress naman lahat ng ideas natin. Saka lahat tayo nagkakamali. If I may, Manolo, I want to move to a discussion of yung trends, yung future, yung nakikita ni Professor Franco na trends about activism sa Pilipinas. 5 years from now, 10 years from now, anong itsura ng aktivismo sa Pilipinas sa tingin nyo? Wow. Ano yan? It depends on, I think, unang-una yung economic picture. Kasi that would greatly Tama. impact on the ways in which the young generation would find space and the time to both engage in social media activism and mobilization offline. And of course sa akin ano pa rin yung quality of education, no? Lalo na kung gusto natin yung tinatawag na good activism, di ba? Sa akin kasi
I don't know ang isang nakikita ko, like for instance, people are saying, oh, bakit nanalo si Marcos Jr.? Ang tinitingnan ko dito yung ano din like tingnan mo yung maraming college educated Filipinos, or tingnan mo sa datos ng CHED, maraming nasa kolehiyo. Pero ano yung mga kurso nila? Kasi gusto kong tingnan beyond UP, Ateneo, La Salle. Pag tiningnan mo lahat, kurso na yun nga yung practical, like engineering or IT business. And if you get these degrees outside of UP Ateneo Lasal, I'd like to believe na medyo hindi na privilege yung philosophy, yung mga ganitong klaseng ano no, kasi normally wala namang philosophy department yung ibang universities. Meron sila yung arts and sciences lumped into one, and yung ganon so medyo mahirap bigyan ng diin, no? And consciously Yung din yung liberal arts education. exactly. Yung mga universities din very conscious sila na i-downplay yon sa mga ads nila. Alam mo, may IT school na sasabihin from enrollment to employment. Na kasi hindi naman dahil nag-aano sila, no? Pero hindi naman dahil masama sila, pero para to get the market, and practical lang, di ba? Na assured ka when you enroll in our university, may employment ka. So malinaw na yun talaga yung papunta. Dahil alam nila, hindi naman lahat ng tao kaya na magtusto. So paghihirapan ng mga magulang yon. So kailangan talaga assured ka ng employment. Actually, ano yan hindi naman yan, kahit yung mga elite, yung mga pinaka-elite na university, meron pa rin mga ganyan tendency. For example, meron akong kaibigan na graduate siya ng isang very prestigious medical school. Sabi niya, para kami mga inhinyero ng katawan ang lumalabas. Parang ganun ang sabi niya sa akin. At hindi namin napag-iisipan na tao ang kausap namin. Yung ganong klaseng pagpapakatao. And this was a very, mahulaan nyo siguro kung ano. Pero it's very good medical school already, right? So, meron nga talagang ganyang problema. Pero nabanggit nyo yung ekonomiya, no? Sabi nyo, ang nakabatay sa ekonomiya natin, yung future ng aktivismo sa Pilipinas o trend sa economy. At ang nakikita kong trend is, of course, ang bilis ng growth, ang bilis ng expansion ng middle class sa Pilipinas. But at the same time, tayo pa rin yung isa sa mga pinakamatataas na inequality, if not pinakamataas na inequality sa ASEAN, of course. At saka kahit yung general GDP natin, napakalaki, gaya na nabanggit natin sa isang previous episode, yung GDP per capita, napakaliit pa rin. So we have the GDP of a powerhouse economy, but a GDP per capita of a really, in a way, a loser economy. So and may trickle down effects yun, kagaya sa So ang edukasyon. resulta nun is insecurity, which is, if we look at the politics of the last, since 2016, it's really the politics of insecurity na merong mga nakakamit ng certain level, takot na baka bumaba sila, or there are others who are at a higher level and takot na hatakin pababa sila, and it leads to extremism sa politika natin. And I think that's kasakit lang ang miyembro ng pamilya, babalik ulit sila dun sa pagiging mahirap. And people like this really do not have time for any form of activism, I guess. Well, that's a question I had, because they do have a certain kind of activism, but it's more it's like what they observe in the United States, with the endangered middle class America. It's very resentful. It's willing to support shortcuts. It wants brute force, hindi ba? Marami kang nakikitang ganun, and it's male driven. Yung alam mo, yung isang napansin dito sa I mean, you saw it, kaya mga motorsiklo ang simbolo nila sa atin, di ba? It's that particular type of culture here where I am in South Korea. It was there's a trend that there were all these men who were living alone, because most South Koreans live alone.
And then the result of it politically was a backlash against women's rights. Yeah. Tsaka yung Di ba? military conscription. Oo. Ang isang nakikita ko naman na well, positive, no, especially sa younger generation, yung form of activism nila sa transport system. Aha. Because compared to my generation, kahit middle class, hindi nakaka-travel eh. Totoo. Totoo eh. Kasi wala namang well, hindi naman ganun ka-liberalized yung ano noon. Tapos palang noon ang pwedeng sakyan. Tapos walang mga promo, walang mga gano'n, no? Tapos I mean, aside from TV, wala ka na ring alam na I mean, America lang ang pwede mo mapanood sa canned shows noon, no? So ngayon, meron silang sense na ay ganito sa Bangkok, ganito yung no, yung transportation, ganito sa Korea, sa Japan, bakit wala tayong ganito? So I guess I think that's positive because they demand more, whereas nung generation namin tinanggap na lang namin na ganito yung transportation system. You know, So this bring yan yung ultimate, di ba, yung favorite sa mga key lines ni Rizal, yung specter of demon of comparison, Yeah. multo paghahambing dahil hindi mo na mapigilan, kailangan mo ihambing yung Pilipinas sa ibang bansa at iniisip mo kailangan gumanda yung Pilipinas as a result. Yung transportation nga is a very good example of that dahil hindi naman malayo kay malapit lang, pumunta kang Japan, nakita mo ang ganda ng transportation. Or Diba? Parang Taiwan. kahit pumunta kang Taiwan, 1 oras lang yun. Matatanaw mo yun galing Batanes, diba? Kita mo may train sila. But I wanted to ask you guys kasi it's a particular kind of activism that's very interesting. I remember yung dati may debate kami ni Randy David and sabi niya, he felt parang disillusioned or nagulat siya because sabi niya nung unang kumalat ang mga Pinoy sa buong mundo, you know, in the 70s and 80s and 90s, sabi niya it would have a tremendous effect in growing freedom sa atin. And then sabi niya, then I realized, teka, most of us pumunta tayo sa Saudi, pumunta tayo sa Hong Kong, pumunta tayo sa Middle East, mga lugar na hindi malaya ang mga tao doon. At ang napulot ng mga kababayan natin ng mga halimbawa na gusto nilang gayahin, puro malulupit ng Kabay na pamahalaan. bakal. Sabi niya, you know, I was expecting everyone was going to go to Western Europe, sabi niya. But look at this, ngayon, ang naging epekto, yung inahambing natin ang transport system, ang parang ideolohiya nito is equality, di ba? Yes. And Tama. freeing up opportunities, it's removing that gap of inequality. So and it's actually a very very different and yet similar kind of activism that's growing, but focused on systems, but not political systems. Hindi ba? Yeah. Totoo yan. So nga, I like that. At saka yung good transport system is may mga demokrasya na magandang transport system, may mga kamay na bakal na magandang transport system. So, you know, South Korea, Japan, robust democracies, trains run on time, 'di ba? So, kita mo rin gumagana yung demokrasya eh. Although pwede ka rin pumuntang China, sabihin mo may bullet train, sabihin mo bakal. So, it works both ways. But the foundation of it is to remove inequality of access and opportunity. Na hindi mo kailangang magkotse, no? I think there's merong post sa isang politician na ngayon sa isang senador, 'di ba, na I think nasa Japan siya, tapos nakasakay siya sa train nila, tapos parang inaano 'yun, no? Hinuhold siya accountable ng mga netizens na lalo na yung mga bata na ikaw nakakasakay ng ganyan, no? Ordinaryong tao ka lang doon. Sana ganyan din dito. Yes, Pwede ganyan sa Pilipinas. Oo. May element din dito of yung reclaiming the city, yung lungsod ay para sa atin, 'di ba? At yun sa tingin ko, ano yung civics yun? Kasi yung civics, of course, begins yung original conception ng civics, begins yung city-states ng Greece. It's about claiming space at saka making the city your own. Sa lungsod, dapat pwede kang mabuhay, dapat pwede kang makitungo sa mga ibang mga citizen, at yun din yung espasyo para sa aktivismo. At yung transport, nagbubukas yun ng conversations
about what to do with our city, what to do with our common space. Para Leloy, hindi because oriented. because it brings back the concept of a broader community na nawawala sa ibang mga usapin eh. Yung mga ibang usapan, it atomizes us. This is one of the few topics where it forms big coalitions eh. Community. Alam mo? Totoo yan. Well, I mean, thank you. Sorry. Thank you for bringing up that. I just wanted to Yeah. thank you for bringing up itong transportation because you just gave us an idea for an episode Yes, actually. exactly. Totoo. May mga transport, di ba? Coalitions or something like that. In fact, meron akong Danish na kaibigan na sabi niya, bakit hindi nagre-revolusyon sa inyo? Kasi, bakit nakikita ko yung MRT, yung sasakay ng MRT, grabe yung pila. And every day they do that, ba't hindi nagre-revolution sa inyo? Sabi ko, oo, masyado kami mabait. Gusto ko rin sabihin na, ang Denmark napaka-lit din naman. Meron ding elemento kasi na para tayo yung ginisa yung pinakulo ng mabagal. Kaya hindi na Exactly, napansin. ganyan tayo. Oo. Totoo yun. Oy, but hindi daw yung totoo in science ha? The frog na uupo lang doon habang papakuluin mo siya is apparently not true. Sooner or later, the frog will jump out. And that's true, we jump out. We do jump out. Alam mo, hindi lang natin tinatanggap, we jump out. Ang problema, yung mga hindi maka-jump out. And the broadening problem is, yung nagiging permanenteng hanay ng lipunan natin, yung mga no chance will ever be able to jump out. Yun ang problema. So I guess we're wrapping up. We're in our last few minutes. Before Lelo and I give our pearls of wisdom, kayo naman, Prof, what would you like to share with our viewers? Well, I guess thank you for this opportunity. Ang dami ko ring natutunan sa inyo and I hope the viewers as well. Tingin ko ang aktivismo, whether digital activism, social media activism o talagang magmobilisa physically ay maganda para sa isang demokrasya. Huwag tayong titigil na tuligsain kung sino ang dapat tuligsain, mapa-private company man, mapa-politiko, mapa-sistema dahil dito binago nito, no? Binago nito ang lipunan, no? Nung araw, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, kung wala ang mga union, hanggang ngayon magtatrabaho pa rin ng 12 oras. 12 oras ang mga ang mga tao, kaya nagkaroon ng 8 oras lang ang pagtatrabaho, no? Kung wala ang mga kabutihan na sinabing hindi pwedeng hindi kami bumoto, kailangan bumoto kami, no? So hindi magiging ngayon tinetake for granted ng iba yung pagboboto, pero dapat malaman natin ito at masusi nating i-monitor, no, ang ating kapaligiran dahil lahat naman tayo may stake dito. Yun lang. Ako Manolo, meron akong gustong-gusto na word sa English. Ito yung word na canalize. And sana pwedeng i-translate ng mga ating mga makata into Filipino yung canalize. Because canalize means meron kang galit or meron kang saya, and then you canalize that energy into something productive. Ilalagay mo sa kanal. So kumbaga, meron kang talon ng galit o meron kang talon ng saya, hindi ng joy, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo doon. Ilalagay mo siya sa kanal at i-divert mo siya into something productive. Sa tingin ko yun yung aktivismo yung canalization of yung ng ating kapusukan. So yung kapusukan ni Professor Franco, of course, yung lumaki siya very cognizant of yung need for gender equality sa lipunan, albeit implicitly galing sa kanyang magulang, at na-canalize niya yun into her own form of activism. So my question is, what are you willing to canalize at anong direksyon yung canalization na gagawin? Wow. Sa akin naman, about a generation ago, sinabi ng Macan Erickson na nag-iba na ang kabataan na ang habol nila mag-online at hindi na maghanap ng happening o kaganapan sa mga katropa nila in the real world. Ang nakita natin ng resulta nito, at one point we hoped that it would spread freedom by being online. Yung pala, what it did was spread being more fanatical about particular things. We thought it would create big communities. It turned us into micro tribes. But
That's because yung technology is always ahead of our human ability to wrap our brains around it. Ngayon, yung halimbawa na binigay ni Prof of Mm-mm. transportation shows us there is light at the end of the tunnel. Na Mm-mm. babalik at babalik pa rin ang hangarin natin, no? Na magkaroon ng isang komunidad at makilahok sa isang bagay na mas malaki sa ating sarili. Mm-mm. It took a while, and it may be yung isolation that we started seeing a generation ago is now finally giving birth to the bigger communities we had hoped for. So, Yun. yan po ang Proyekto Pilipino sa episode na ito. Next week, we might be talking about transpo. Tingnan natin kung Mm-mm. makahanap tayo ng topic. And on behalf of Father Tito Kaluwag, who couldn't be with us today, and and Carlo, thank you for being with us.